For today's video mga kuys, ituturo ko sa inyo kung ano yung mga basic na gagawin natin sa pagpapalit ng brake pads. So dyan ituturo ko sa inyo kung paano yung gagawin natin. Bumili na nga pala ako ng brake pads. Ayan, kopyahin nyo na lang, screenshot nyo na lang ang parts number. Una nyo tatanggalin itong caliper pin. Ang gawin nyo, luwagan nyo lang muna siya. Huwag muna siya tatanggalin. Then saka nyo tanggalin yung dalawang flower. Ang size niyan ay T40. Yan. Yan, tanggalin nyo na siya. Gumamit lang ako dyan ng T40 na L-type. Tapos sinaksakan ko siya ng 8mm na T-wrench. Para mas mabilis siyang pihitin, hindi mabilog. Then yan, pag naluwagan nyo na siya, putin nyo na lang siya. Kasi nakaugalian ko na rin pag nagpapalit tayo ng brake pads. Gusto ko nililinis ko yung caliper natin. Then ire-regrease yung mga kailangan i-regrease. Para mas maganda yung play ng ating braking system. Ayan, di ba niluwagan natin siya kanina? Ayan, mas mapipihit nyo na siya ng mas maluwag. Kasi pagka mahigpit yan, nang tinanggal nyo yung dalawang tornilyo sa bracket natin, may hirapan ka magluwag nyan. Ayan, madali na siyang luwagan. Ayan, tatanggalin na natin siya. Dahan-dahan lang. Kasi yan yung mga kuys yung kumakapit sa ating brake pads. Kaya mahalagang linisin din natin siya bago natin siya palitan ng brake pads. Ganyan, ito yung dalawang brake pads na luma natin. Naka-1 taon at 3 buwan din siya sa atin. Kasi mahilig tayo sa unahan pomreno eh. Bihira lang ako gumamit ng likuran. Ayan, papakita ko sa inyo yung nipis niyan. Kukompare natin yan mamaya. Paglinis ko na lahat ng caliper. Dito tatanggalin natin yung bracket ng ating caliper. Kasi lilinisin din natin siya at ire-regrease. Pati itong retainer. Tinanggal ko na rin. Ganyan, meron nga pala akong pinagtirahan na pinaglinisan nung CVT ko. Yung brake and parts cleaner. Sayang kasi siya eh. Magagamit pa siya. Kaya pag ako nag-i-spray niyan sa mga parts, sinasaluhan ko ng kahit maliit na lalagyan. Kasi magagamit pa siya panlinis. Maganda kasi panlinis to eh. Medyo mahal nga lang pag bibili ka. Shoutout nga pala kay tropang Brian Gamat. Yan, siya may bigay niyan sa akin eh. Ng brake and parts cleaner. Ayan, babrushin nyo siya. Then, ang gagawin ko nga pala dyan, mga kuys, iikutin natin yung piston ng caliper. Kasi pag naglilinis ako ng piston ng caliper, mga boss, iniikot ko siya. Kasi pagka hindi nyo siya iniikot, hindi nyo malilinisan yung ilalim. Ginagamitan ko dyan ng mga sikretong malapet. Ayan, gumamit lang ako dyan ng dalawang Allen key. Ayan, tatanggalin ko yan extension bar kasi hindi pa pwede. Allen key talaga yung gagamitin dyan. Yan. Tapos sasangatan mo lang siya ng extension bar dun sa pagitan ng dalawang Allen key. Ayan. Pagka mahigpit mga kuys, gagamitan nyo siya ng vice grip. Kasi yung tong sa akin, every 3 months kasi yan. Regular ko na yan. Lagi ako naglilinis ng preno ko eh. Kaya papansin siya, nakakamay ko siya yan. Mabilis siyang ikutin. Pero sa mga malimit kasi na
hindi naman naglilinis ng braking system nila. Pagka maganit yung piston niyan, gagamitan nyo siya ng vice grip. Yan, diba? Malilinisan nyo na yung ilalim niyan basta inikot nyo yung piston niyan. Mas maigi kasing malinis yan. Saka pagka nagbe-brake ka, hindi ka mahihirapan mag-press ng brake lever mo. Hindi stress yung lever mo. Kasi malinis yan eh. Kasi mahalaga din, kaya natin nililinis yan mga koys. Kasi once na ipinush natin yung piston, papasok. Siyempre nagpalit tayo ng bagong brake pads eh. Yung dumi nun, sisiksik sa dust seal. Kaya kalimitan na sisira agad yung dust seal kasi naipapasok natin sa loob yung dumi. Kaya mahalaga na nililinis natin yan. Ayan, papaikutin ko ulit siya. Ayan mga koys, pinakita ko sa inyo. Pagka nga masikip yung inyong piston, gamitan nyo ng vice grip. Sorry mga koys. Ayan. Lilinisin ulit natin siya. Yung ano nga pala mga koys, pwede rin yung gas, gumamit kayo ng gas. Kung wala kayong brake and parts cleaner, okay din yung gas. Maganda rin panlinis yun. Isa ngayon kasi ay pinag-sponsor sa atin ng brake and parts cleaner. Kaya yan ang ginamit natin panlinis. Spray lang natin dyan. Kaya ako siya in-sprayan kasi patapos na ako dyan. Kumbaga yung nandun sa may maliit na lagayan, yun yung ginagamit kong pang-unang panghugas. Then pagkatapos na akong hugasan yung yung parts, ayan, linisin natin yung yung caliper pin niya. Yun yung humahawak sa sa brake pads. Mahalagang linisin din natin yan. Tapos mamaya i-re-grease din natin yan mamaya. O yan, sunod natin yung retainer. Ewan ko mga kuisa, correct me if I'm wrong, kung retainer din ba yung tawag dito. Yun ang nakasanayan ko kasing tawag dito eh. Retainer. Yan, lilinisin nyo yan. Tapos mamaya, papahiran nyo rin siya ng konting-konting grasa lang pagkalinis. Pagka ikakabit na natin siya. Hindi naman kayo malilito magkabit niyan kasi meron naman yung parang lock dyan sa may gitna. May guide na yan papunta dun sa mismong brake caliper. Kaya mas maganda mga kuys, ugaliin din natin talaga maglinis ng caliper natin bago tayo magpalit ng brake pads. Kasi yung iba kasi, hindi ko naman nilalahat. Iba kasi pag talaga sinabi mo magpapalit lang ng brake pads, palit lang talaga. Pero yung mga kailangan nating linisin or i-regrease, hindi natin na i-apply. Kaya minsan yan, yung nakikita nyo yung nililinis ko, yung pinaka poste nung bracket ng caliper. Diyan nagsisimula, minsan nag-i-stack up ang preno natin. Gawa niyan, pagka yan ay nag-stack up doon sa mismong caliper, nahihirapan or nai-stress yung ating preno. Kaya yan, nililinis talaga siya. Mahalagang linisin yan. Yan, nilinisin nyo din yan. Guys. Tiyagaan lang din talaga. Kasi para din yan sa inyo eh. Yan, pagkatapos niya, pinunasan ko na lang. Yan, okay na. Punasan din natin yung caliper pin. Saka yung retainer.
Ito yung ginagamit kong grease, high-temp grease siya. Yan yung ginagamit ko. Kasi ito umiinit to eh, kaya yan ang talaga ang ginagamit ko sa mga preno, CVT, yan. High-temp grease. Pinupunasan ko muna yung boot para mawala yung alikabok niya, yung dumi. Then yan, lagyan mo lang ng konting grasa para at least sa loob meron na. Kasi pag pinahiran mo yung mismong poste ng bracket, meron naman siya, kaso nga lang hindi mo siya maipapasok lahat dun eh, kasi sasayad na yun doon sa boot, rubber boot nung caliper. Kaya nilalagyan na natin siya sa loob. Tapos yan, punasan mo lang yung mga excess grease para hindi humawa dun sa brake pads o kaya dun sa rotor disc natin. Mag-cause pa kasi ng sliding eh. O yan mga kuys, nilalagyan na natin ng grease yung dalawang poste nung bracket. Ang ginagawa ko dyan, diskarte ko dyan, kalahati lang yung nilalagyan ko, hindi ko na nilalahat. Kasi once na pinasok naman natin yan sa boot, aabot na yun siya doon. Aabot na yun doon eh. Kasi pagka naabutan yung pinaka parang groove ng poste, may lock din kasi yun doon papunta doon sa boot eh. Yan. Pag diniin mo yan, maglalak na yan yung boot. Pagka sobra kasi yung grease doon, minsan sumasama yung boot, kaya hindi rin nasisil yung mismong poste niya. Papasukan din ng dumi. Then yan, try nyo kung nagmo-move yung bracket niya pagka once na pinasok siya. Kung ako tatanungin nyo mga kuys, kung kayo magpapalit ng brake pads, mas maganda na yung urig na piyesa na. Kasi yung mabibili nating aftermarket, madalas yung matitigas na klase, kaya ang sinisira agad yung rotor disc. Kaya ina-advise ko sa mga gustong mag-DIY or ito, gumawa ng ganyan, yung urig na yung ikabit nyo. Kaya mapapansin nyo dyan mga kuys, manipis na talaga yung preno natin. Kasi kaya hindi ko naman siya sinasagad. Iniingatan ko din yung rotor disc. Hindi ko lang sure kung ano yung limit nito sa service manual. Kasi wala naman ako nabasa. Hindi ko lang din sure Pero palagay ko yan manipis na talaga. Yan, kinabit ko na yung retainer niya. Hindi ka naman malilito dyan mga boys. Sa kinabit mo yan, tapos lagyan mo siya ng konting grasa, yung pinakadulo lang yan, lalagyan nyo ng konting grasa lang para yung ating brake pads hindi siya maganit pagka minumove ng piston. Yun, yung dulong yun, yung sulok na yun, lagyan nyo din yun ng konti, kahit konti lang. Huwag nyo lang masyadong damihan. Basta ma-applyan nyo lang ng konting grease, okay na yun. Yan, lagyan nyo ng konti yan. Tapos yan, bago nyo ilagay mga kuys, i-press nyo muna yung piston. Nakalimutan kong i-press yan eh. I-press nyo muna yung piston yan. Kasi pag lalagay natin dun sa rotor disc, hindi papasok yan. Kasi makapal yung bagong brake pads natin eh. Yan, press nyo lang. Kalimita kasi pagka nalilinis yung yung piston yan, ayan, malambot siya i-press.
Lagyan nyo rin ng grease tong tong caliper pin para smooth lang din yung movement ng brake pads natin. Lagyan nyo rin yung o-ring nito. And then ilagay natin yung dalawang brake pads. Ayan, lagay natin yung dalawang brake pads. Hindi naman kayo malilito dyan paglalagay. O yan, once na nailagay nyo na yung dalawang brake pads, isunod nyo yung caliper pin. Pasok nyo lang dun lang. Tapos ang gawin nyo, kabit nyo lang, huwag nyo siyang hihigpitan muna. Mamaya mo siya hihigpitan. Pag naisalpak mo na siya sa may bracket ng shock. Yan, hindi ko muna siya hinigpitan. Yan. Tapos bukan nyo lang para may pasok nyo dun sa rotor disc. Yan. Yan, swabing-swabe mga koys. Tapos sunod natin yung dalawang tornilyo mga koys. Yan. Dalawang tornilyo. Yan. Payo ko sa inyo mga koys, kung meron kayong torque wrench, mas maganda applyan nyo ng torque wrench para at least masusunod natin yung torque value na ipinigay ni Honda. Kasi mahalaga yung torque value para hindi tayo ma-lost thread ng tornilyo or ng mga brackets. Yung sa dalawang tornilyong yan, mapapansin nyo, yung dalawang tornilyong yan, nakalagay kay Honda Philippines. Ang torque value niya is 30 Newton meter. Yan. Mahalagang sundin yung torque value. Yan. Kung meron lang din naman kayong torque wrench, gamitan nyo siya. Tapos, doon sa caliper pin, ang torque value niya is 18 Newton meter lang. Yan. Mapapansin nyo, yan. 18 Newton meter lang siya. Yan. Kaya ako tinantyameter ko na lang din dito kasi wala tayong gamit. Pero susunod siguro mga kuis, bibili tayo niyan. Mahalaga din kasi talaga na sinusunod yung torque value para hindi ma-over torque talaga. So ayan, testingin na natin mga kuis kung okay na yung play ng lever. Then try mo din yung pag-ikot niya. Kung maganit ba o hindi. Yan. Palagay ko okay na to mga koys. Thank you very much.